Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating ginagawang pagtuklas sa buhay ng Panginoon kaugnay sa kanyang pag-aakay ng kaluluwa. Doon sa unang bahagi ay tinignan natin ang kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ginamit ko ang 6 na katanungan na tinatawag na 6 interrogatives para tuklasin natin kung paano nga ginagawa ng Panginoon ang pagbabahagi ng mabuting balita sa mga tao. Inuna ko ang katanungang when, at doon ay nakita natin na pinasimulan lamang po ng Panginoon Kristo ang kanyang pangangaral ng mabuting balita pagkatapos na siya ay babaan ng Banal na Espiritu. Iyon pala ay wala po siyang gagawin sa kanyang sarili, kundi sundin ang pangunguna ng Banal na Espiritu, ang udyok nito at ang pangunguna nito sa kanyang buhay. Ang sumunod na tinalakay ko ay yung when and where, at nakita natin na ang Panginoon ay nag-focus lamang sa Israel sapagkat sinabi nga niya na I was sent only to the lost sheep of Israel. At sinabi ko nga na ang Panginoon ay hindi po nag-abroad, hindi nangarap ng malaking ministry. Ang mahalaga lang sa kanya ay magampanan ang kalooban ng Ama sa bansang Israel. Isang bagay po diyan na nakikita ko ay sapagkat siya po ay namumuhay pa lamang sa ilalim ng kautusan na ang mga sadya ng tipan ng Diyos ay ang mga Israelita lamang. Pag-isipan nga po ninyo yung bagay na yan. Pagkatapos ay isinunod nating tingnan yung katanungang huwat, at ito ay tumutukoy sa kanyang mensahe kung ano ang kanyang ipinangaral. Nakita natin na ang kanyang mensahe ay patungkol sa kaharian ng Diyos, at ipinakita ko sa inyo ang kaibahan ng mabuting balita sa panahon ng Panginoon Kristo at sa panahon ng New Covenant o sa panahon ng mga apostol nang bumaba ang Banal na Espiritu. Ang mabuting balita sa Matthew, Mark, Luke, John ay si Kristo, ang Mesias, ay ipinanganak na o dumating na. Maalala ko yung sinabi ng mga anghel sa mga apostol, I bring you good news of great joy. For today a Savior has been born in the town of David. At diyan ay makikita natin na ang mabuting balita ay tungkol sa pagdating ng Mesias o ang kapanganakan ng Panginoon Kristo. Ayon naman sa unang Korinto ay makikita natin na ang mabuting balita na ipinangangaral ng mga apostol ay si Kristo ay namatay na, inilibing at muling nabuhay. Isang bagay na makikita natin na kahit sa lumang tipan at sa bagong tipan, ang mabuting balita ay patungkol sa Panginoong Kristo. Ang mga Hudyong sumasampalataya ay tinitignan nila ang parating na manunubos. Sa atin naman ngayon ay tinitignan natin ang manunubos na namatay, inilibing, muling nabuhay at muling babalik. So magkarugtong lang po ang mabuting balita ng Old Covenant at ng New Covenant, at ito ay pawang tungkol sa Panginoong Kristo. Ngunit dahil ang Panginoon ay naparito upang itatagdi ang kaharian ng Diyos, kung kaya't ang mensahe niya ay tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang mensahe namang yan ay nananatili sa ating kapanahunan sapagkat kapag tayo ipinanganak na muli, ay nakabahagi na po tayo sa kaharian ng Diyos. Ang sumunod ay sinagot natin yung katanungang how, na ipinakita ko sa inyo kung paano po nagsisikap ang Panginoon, ginagawa niya ang lahat ng bagay na kanyang magagawa para makapangaral ng mabuting balita, maabot ang mga tao, at sinabi niya na ito ang kanyang kabusugan, ito ang kanyang pagkain, ang ganapin ang kalooban ng Ama, kaugnay sa pangangaral ng mabuting balita at pag-aakay ng kaluluwa. At yung panghuli natin ay yung katanungang why na ipinakita ko sa inyo. Unang-una ay sa pag-isinugo siya ng Ama upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw, na sinabi ko na dahil mahal niya ang Ama ay kailangan niyang sundin. Kasama na rin po doon ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Sa pagkakataong ito ay titignan po natin ang ikalawang bahagi, at ito ay tungkol sa mga personal evangelism work of the Lord Jesus Christ. Mayroon po akong natuklasan sa aklat ng Mateo kaugnay sa bagay na ito, na si Mateo ay hindi po nagpakita
ng detalye kung paano ang Panginoon ay nag-akay ng kaluluwa. Alam natin na marami pong naging tagasunod ng Panginoon. Nangyari ang mga bagay nito dahil sa kanyang napakaraming himala. Pero yung ating tinutuklas na mga detalye tungkol sa kanyang ginawa upang makapag-akay ng kaluluwa ay hindi po nagtala si Mateo. Sa akin pong paglalahad sa inyo tungkol sa mga bagay na ito ay nakakita po ko ng mga iilang tao lamang na focus natin. Hindi ko po isasama ang mga ilang tao na wala pong detalye ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Panginoon at kung paano niya sila inakay. Marami po ay naging bunga lang ng kanyang mga himala na kalaunan ay mga naging tagasunod niya. Katulad po halimbawa ng babae na nagbuhos ng pabango sa Panginoong Kristo, na alam natin na kalaunan, bagamat pinatawad po siya ng Panginoon, at sinabi nga na malaki ang pag-ibig ng babaeng ito dahil sa kanyang ginawa, ay hindi naman natin makikita ang mga ilang inaasam natin na makita tungkol sa pag-aakay ng Panginoon ng tao sa kaharian ng Diyos. Ang babae na dinudugo ng 12 taon, ay alam naman natin na nakaranas din siya ng kapangyarihan ng Diyos pero wala tayong makikita na detalye katulad ng ating hinahanap. Mayroon din isang babae na pinagaling ng Panginoon mula sa kanyang pagiging kuba. Wala pa rin tayong makitang detalye. Si Bartimeus ang bulag na lumapit sa Panginoon sa Marcos Kabanata 10. Hindi na rin natin isasama ang lalaki na nakasama ng Panginoon sa krus na obviously ay sinabihan niya, "Today you will be with me in paradise." Hindi rin ako nakakakita ng detalye na kailangan natin para makita kung paano ang evangelism work ng Panginoon. Ang lumpo na pinagaling ng Panginoon na nandoon sa paliguan o pool, ang babae na nahuli sa pangangalo niya, at ang lalaki na pinagaling ng Panginoon mula sa kanyang pagkabulag. Ang tatlong ito ay natutuklasan sa John chapter 5, John chapter 8, at John chapter 9. Naniniwala ako na lahat po sila ay nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon. Siya nga po pala, bawat kagalingan na nakakamtan ng tao sa physical ay tanda na sila ay pinapatawad ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. At yun ay nagpapakita ng habag ng Panginoon sa mga tao. Tulad ng nauna kong sinabi, ay wala namang nakatala ng evangelism work ang Panginoon sa aklat ng Mateo. Kaya't pupunta tayo sa aklat ng Marcos. At ang una kong nakita diyan na talagang ang Panginoon ay lumapit sa kanya o ang Panginoon ang nagsadya sa kanya, ay yun pong inaalihan ng maraming demonyo sa aklat ng Marcos Kabanata 5. Para makita po ninyo ang background ng bagay na ito ay kailangan pumunta kayo sa chapter 4. Obserbahan ninyo na ang Panginoon ay maghapon pong nagturo sa panahon na yan. At nung gumabi na, ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na sumakay sa bangka at sila ay tatawid sa lawa. Malamang itong lawa na ito ay ang Galilea. At basahin natin ang Marcos 5:1 hanggang 5 para sa ilang detalye ng bagay na ito. They went across the lake to the region of the Gennesaret. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Para ma-appreciate natin ang pagpagal na ginawa ng Panginoon para sa taong ito, ay kailangang makita natin kung anong uri ng buhay meron siya. Siya po ay inaalihan ng napakaraming demonyo na tinatawag na legion. Akala ko po noon ang legion ay mga nasa 1,000 lamang. Subalit ito pala ay aabot hanggang 5,000.
At totoo nga po, sapagkat nung pinalabas sila ng Panginoon mula sa taong ito, pinayagan silang pumunta sa mga baboy, na ang nalunod na baboy ay nasa 2,000. So kung paano po ang mga demonyong ito ay nanahan sa iisang tao, na grabe na ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang ginagawa na paninira sa buhay ng taong ito, ay maaari silang makapanahan sa mga baboy na hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi maaring higit pa. Pero ang mahalagang makita natin dito mga kapatid, ay ang concern ng Panginoon sa kaluluwa ng taong ito. Pakatandaan po natin na ang Panginoon ay naparito upang luwalhatiin ang kanyang Ama. At sa pamamagitan ng ginawa niyang ito, ay tignan natin kung paano tayo napapamangha sa Diyos. Dito ay makikita natin ang puso ng Diyos sa bawat kaluluwa. At dahil lahat ng tao ay nagkasala laban sa Kanya, walang karapat-dapat kahit isa, ay tinitignan lang natin dito ang degree o antas ng sobrang karumihan o kasalanang tao laban sa Kanya. Hindi natin alam ang background ng taong ito. Subalit ito ay tila nagpakita ng kawalan ng todo-todong protection sa Diyos o kaya ay pagbubukas sa kanyang sarili sa mga masasamang espiritu na ito. At makikita po natin ang ginawa sa kanya ng mga demonyo na nagkakaroon na ng exorcism. Sinusugatan niya ang kanyang sarili. Sa bagay na ito ay makikita natin kung anong klase ang mga demonyo kapag ang tao ay nagbukas sa kanila ng kanilang sarili. Ganun pa man ay meron ding mga demonyo na nagtatago, sila ay hindi gaanong halata, pero ang isang gustong-gusto nila ay yung may mga taong hindi marunong magpatawad, may kapaitan sa kanilang mga puso, may pagre-rebelde at hindi pagiging masunurin sa kanilang mga autoridad. Basahin niyo po ang Efeso 2:1 at 2 kaugnay sa aking sinabi. Tayo kaya ay pagkaabalahan natin ang ganitong uri ng tao, lalo na kung nakikita natin ang kanyang panlabas na anyo na puro sugat, subalit para sa Panginoon ay hindi. Katulad ng sinabi ko, ito ay dinayo niya sa kabilang pampang, naglakbay siya ng magdamag sa dagat sa gabing yon kahit sila ay pagod, maabot lamang ang taong ito na wala nang marahil ay may gustong tumulong sa kanya. He is considered to be a useless person, but not with the Lord Jesus Christ, not with God. At dahil marahil sa siya ay outcast na, itinakwil na ng kanyang pamilya, pag nakita ng mga tao ay binabato, marahil ay dahil sa takot, nagpakita pa rin ang Panginoon ng pag-ibig sa kanya. Hindi niya alintana ang panganib, because the Lord Jesus Christ fears no evil. He didn't look at the outward appearance of this man. Sinasabi ko po yan sapagkat marami sa atin ay tinitingnan muna yung mga tao na nais nating bahaginan ng mabuting balita. Yan ay pagpapakita na ang ating mga ginagawa ay umaasa tayo sa ating sarili. Pero alam niyo mga kapatid, hindi yung kaya ko kaya, kundi yung kaya ito ng banal na espiritu. At sa kaganapang ito ay makikita natin na ang tiwala ng Panginoon ay kayang sagipin ng Diyos ang ganitong mga uri ng tao. Yung walang pakinabang na ito, kung babasahin po natin ang verse 20, ay ganito po ang sabi. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Ano man ang bunga ng kanyang ginawa o naging bunga ng kanyang mga ginawa ay hindi natin alam. Pero makikita natin na yung sinasabi ko kanina that he can be useless in the eyes of men, now he became a very useful for the Lord. Alam natin na hindi pa ito panahon ng banal na espiritu, but there was the excitement to tell the people how much the Lord have had mercy on him. And he used his testimony for the glory of God.
Kung siya ay nagpatuloy, hindi natin alam. Kung siya ay tumanggap ng Banal Espiritu, baka kasama siya doon sa Acts chapter 2, hindi natin alam. Pero ang mahalagang matutunan natin diyan ay ang concern ng Panginoon na ipakita para sagipin ang taong ito. Ang pangalawang tao na nais kong makita natin ay yung sa aklat ng Marcos Kabanata 7, talatang 24 hanggang 30. Siya po yung tinatawag na Syro-Phoenician woman na nangangahulugan hindi po siya Israelita. Kung babasahin po ninyo ang kwento, ay tila sunod ng sunod ang babaeng ito sa Panginoon at siya ay sumisigaw na humihingi ng tulong sa kanya. Ang mga alagad, dahil alam nila ang Panginoon na hindi pa maaaring lumabas para sa ibang tao sa panahon na yan, ay pinipigilan ang babaeng ito at sinasabihan ng Panginoon na huwag na lamang niyang pansinin. Subalit mababasa po natin na kalaunan ay hinarap po siya ng Panginoon. Sa madalit sabi, ang babaeng ito, bagamat hindi Hudyo, ay binigyang pansin ng Panginoong Jesucristo. Sinabihan siya ng kanyang gagawin na umuwi na lamang at hintayin ang resulta ng kanyang pananampalataya na alam natin na ang kanyang anak na babae ay gumaling. Kung iisipin po natin, ay makikita natin na katulad sa lumang tipan, kahit mga hentil, kapag sila ay sumampalataya sa Diyos ng Israel, ay makakaranas sila ng kabutihan ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos at ng pag-ibig ng Diyos, nangangahulugan ng pagliligtas ng Diyos. Kung kayo ay nagbabasa ng inyong mga Biblia, ay makakaisip kayo ng mga tao na hindi Hudyo, hindi kabahagi sa lahi ni Abraham, na kalaunan maging sa bagong tipan ay binabanggit po ang kanilang mga pangalan. Para makakita kayo ng ilan, ay basahin po ninyo ang Matthew chapter 1, ang saling lahi na pinanggalingan ng Panginoon Jesucristo. Ngayon ay maiisip natin na kapag may pananampalataya ang tao ay hindi pagtatabuyan ng Panginoon. Malala ko yung sinabi niya sa aklat ng Juan, "He who comes to me, I will never drive them away." Yan ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Siya ba ay nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon? Ako'y naniniwala dahil sa kanyang pananampalataya na oo. Siya ba kalaunan ay naging tagasunod ng Panginoon? Hindi natin alam, wala pong sinasabi ang Biblia. At nais ko na rin pong ipaalala na marami pong nakaranas ng himala ng Panginoon sa mga Hudyo, na kalaunan ay sila pa ang mga taong sumisigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus, sapagkat ang hinangad nila sa Panginoon ay hindi yung makalaya sila sa kasalanan, kundi makalaya sila sa kabigatan sa kanilang buhay. At ang totoo mga kapatid, hanggang ngayon ay maraming tao ang ganyan. Hindi nila alam kung ano ang tunay nilang problema, na ito ay kasalanan na higit na nais ng Panginoon na pagalingin mula sa atin, kasunod na lamang po ang mga ibang kabigatan sa ating buhay. Ngayon ay pupunta tayo sa aklat ng Lucas. Nais ko pong tingnan natin ang buhay ni Zaccheo. Sigurado ko po na marami na sa atin ang nakarinig tungkol sa kanyang kwento, at katulad ng ating hinahanap ay naghahanap tayo ng mga detalye kung paano nag-aakay ang Panginoon ng mga kaluluwa. Alam po natin ang buhay ni Zaccheo na pumasok sa paglilingkod sa gobyerno ng Romano. Malamang ang taong ito ay meron pong kakaibang katalinuhan. At ang katalinuhan ito ay ginamit niya upang siya po ay maging mayaman. Pero ang problema niya dyan ay yung iiwan niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos at ang kanyang katapatan sa batas ni Moises at sa kanyang mga kababayan. Ayon sa aking natutunan na malamang ang mga ginagawa ng Romano sa kapanahunang yan ay binibigyan po ng kota ang mga Hudyo na maniningil ng buwis. At kapag itong mga Hudyong ito ay nakuha na nila ang kanilang kota, ibig sabihin ay yung minimum na
ibibigay nila sa pamahalaan ng Roma. Lahat ng sobra doon ay magiging kanila. Kung kaya't ang ginagawa ni Sakeo ay malamang ay sinosobrahan niya ang kanyang paniningil, dinadaya niya ang kanyang mga kababayan at dahil dito siya ay labis na yumaman. Sa tingin ko ay may kagalingan talaga ito si Sakeo sapagkat siya po ay napromote bilang isang chief tax collector. Sabi nga ng marami, siya daw po ay BIR commissioner. Dahil po sa pandaraya ni Sakeo sa kanyang mga kababayan, ay hindi po siya basta-basta makapunta sa templo at makabatuhin siya ng kanyang mga kababayan kapag nakita siya roon. O marahil ay kahit sa mga sinagoga lamang. Sa tingin ko ay madali siyang matandaan dahil sa kanyang pagiging pandak at siyempre sa kanyang mga panlolokong ginagawa sa kanyang mga kababayan. Dahil diyan ay naputol po ang relasyon ni Sakeo sa Diyos at sa kanyang mga kababayan. Kahit papano bilang isang Hudyo ay meron pong gap sa kanyang mga pinaglilingkurang Romano. Sa kanyang kalalagayan ng buhay ay meron na pong kalungkutan itong si Sakeo sa kabila ng kanyang kayamanan. At nang dumaan ang Panginoon sa lugar na yan ng Jericho, walang sinasabi ang Biblia kung ito ay udyok ng banal na espiritu sa Panginoong Jesucristo o sadyang ang layon ay makapag-ministeryo sa kanyang mga kababayan. Sa pagkakataong yan, si Sakeo ay lumabas mula sa kanyang paningilan, nakiusoso siya sa mga tao, at dahil nga sa siya ay pandak at walang tumutulong sa kanya, nagpauna siya at umakyat sa puno ng sikamoro. Sa bagay na yan ay napansin siya ng Panginoong Jesucristo. At dahil ang taong ito ay hindi naman bata o kabataan na kailangang umakyat sa puno, ay nakita ng Panginoon ang kakaibang interes ng taong ito para makita siya. Na malamang sa tingin ko maging ang Panginoon ay kilala na siya dahil sa kanyang ginagawa, hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang kasalanan. So ano ang gagawin ng Panginoon kapag nakakakita siya ng mga taong interesado sa Kanya? Pinili niyang bigyan siya ng pansin sa kabila ng napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. At mula doon sa ibabaw ng puno ay tinawag siya, Zacchaeus, come down immediately, for I must come into your house today. At dahil nga si Zacchaeo ay talagang interesadong makausap at makasalamuha ang Panginoon, makikita natin sa kwento na malamang siya ay nagpaluto at sila ay kumain. At sabi nga, pagkatapos nilang kumain, si Zacchaeo ay naglabas ng pera, baka ito ay nasa sako, at sinabi niya sa Panginoon, Look Lord, here I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody else, I will return it back 4 times. Diyan ay makikita natin na may alam din pala si Zacchaeo sa batas ni Moises. Yun po ay batas ni Moises na kapag ikaw ay nandaya at natuklasan ay babalik mo ito ng 4 na beses. Masarap pong isipin yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Today, salvation has come into this house, for this man too is a son of Abraham. Ito ay dahil nagpakita si Zacchaeo ng kanyang pananampalataya at pagsisisi sa kanyang mga ginagawa. So isa na namang itinuturing ng mga tao na sobrang makasalanan ang makikita natin na sinagip ng Panginoon kahit ito ay minsan nang tumalikod sa Diyos. Punta tayo sa ating susunod na karakter at ito ay nasa John chapter 3. Alam ko, nakilala po ninyo ang taong ito, walang iba kundi si Nicodemo. Siya po ay isang pariseo at kasama po siya sa kalipunan ng mga leader ng Israel, a member of the Jewish ruling council. Dito ay hindi natin makita na ang Panginoon ang lumapit o naghanap sa kanya. Siya po ang naghanap sa Panginoon at ito ay dahil sa hangaring malaman kung paano gumagawa ng himala ang Panginoon Jesucristo. Nang ibig sabihin ay naghahanap po siya ng karagdagang papogi points sa mga tao. Yan po ang kanilang pag-uusap ng Panginoon Jesucristo.
Kaya't parang nakikita ko na nung tinatanong ang Panginoon kung paano siya gumagawa ng himala, ay tinitigan siya ng Panginoon sa kanyang mga mata na sinabi, naghahanap ka ng himala. Hindi mo hinahanap kung paano maiayos ang iyong relasyon sa Diyos. Naghahangad ka kung paano ka sumikat sa mata ng tao, pero hindi mo iniisip kung paano ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam natin ang totoo tungkol sa mga Pariseo. Ang hangad nila ay magandang imahe sa mata ng mga tao. Ako'y naniniwala na si Nicodemo ay mas matanda sa Panginoon. Sasabihin ko po sana na ito ay hindi bababa ng 50 years old. Pero dahil naiisip ko na si Saul o si Pablo na isa ring Pariseo ay sinasabi ng Gawa Kabanata 7 na bata pa siya, young man ang tawag sa kanya, ay malamang na nagbago na ang pamantayan sa panahong ito kung sino ang mga leader ng relihiyon ng Israel. Pero mas malamang sa malamang na mas matanda itong si Nicodemo kaysa sa Panginoong Kristo. Sa kanyang kalalagayan sa buhay, kung sa ating kapanahunan, ay marami po ang magrespeto sa kanya. Maalala ko sa mga nakaraan, na marami pong nagsasabi na marami pong mga kahit hindi Roman Catholic, ibang denominasyon ng mga Kristiyano ay nagbibigay pugay kay Cardinal Sin nung siya ay buhay pa. At yan din naman ay makikita natin sa leader ng mga nagsasabing born again sa buong mundo ang nagbibigay din ng pugay sa Papa sa Roma. Pero makikita nyo rito mga kapatid na ang Panginoon Kristo ay wala pong pangingimi na sinabi kay Nicodemo na hindi siya ligtas. At hindi kung paano makagawa ng himala ang kailangan niya ay may panganak siya muli. Ang punto ko mga kapatid, kung ibang mga relihiyosong tao ang Panginoon Kristo ay magkokompromiso sila dahil sa katatayuan ng taong ito. Lalo tigit dahil sa kanyang posisyon ay malamang ay mayaman itong si Nicodemo. Pero para sa Panginoon, alam natin, mayaman o mahirap, kailangang masagip sila sa kanilang mga kasalanan at para makaranas sila ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ibig kong sabihin dito mga kapatid na ang Panginoon Kristo ay hindi nakikipagkompromiso pagdating sa kaligtasan ng tao. He tells the truth. Or he told them the truth. Umalis si Nicodemo ng gabing yan na tila nakita ko na laglag ang kanyang balikat, subalit hindi rin siya nagsasara. Kalaunan ay mababasa natin ang dalawang lugar sa banal na kasulatan na kung saan ay tila si Nicodemo ay nagkaroon ng pananampalataya o paniniwala sa Panginoong Kristo. Sabi ng John 7:50, Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own number, asked. Diyan po sa pagkakataong yan ay ipinagtatanggol ang Panginoon Kristo sa ginagawang panghuhusga sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Pero higit ang sinabi ng John 19:39 na kung saan ay kasama ni Joseph ng Arimatea si Nicodemo na nag-asikaso sa bangkay ng Panginoon nung ibaba siya mula sa pinagpakuang krus. Dito ay nakikita ko na ang Diyos at ang Ebanghelyo ay may kapangyarihang gumawa sa buhay ng sinuman, pero kapag pinapalabnaw natin ang Ebanghelyo upang maging katanggap-tanggap sa tao, malamang ay maaakay natin sila sa ating simbahan pero hindi po gawa ng Diyos. God can only work through the truth. The truth is the sword of the Spirit. Sana makuha natin itong ganitong ginagawa ng Panginoon. He never compromised the truth. He tells the truth to the people because he trusted God at hindi yung kanyang pamamaraan. Sakop tayo ng kapanahunan na kung saan ay ang Ebanghelyo ay tila binudburan ng asukal upang maging matamis sa pandinig ng mga tao. Ako'y naniniwala na sa ganyang kaparaanan ay hindi gumagawa ang Diyos. Nadadala natin ang mga tao sa ating mga simbahan
pero hindi pinagkakaloob ng Diyos sa kanila ang kanyang banal na espiritu. Wala man tayong marinig na kwento kalaunan tungkol kay Nicodemus sa panahon ng mga apostol. He could have resigned as a Pharisee and had lived like an ordinary person. Whether he received the Holy Spirit after the ascension of Christ, hindi natin alam. Pero nawa ay maging katulad tayo ng Panginoon sa pagkakataong yan kung paano niya gamitin ang mabuting balita. Isa pa sa nais kong tingnan natin ay ang babaeng Samaritana. Ito po yung kinatagpo ng Panginoon doon sa may balon. Sa mga nakaraan, ang Panginoon ay umiiwas sa lugar na yan. Yan ay sapagkat ang lugar na yan, kung babasahin ninyo ang 2 Kings chapter 17, noong panahon na sakop pa yan ng Israel ay naagaw sa mga Hudyo. Pagkatapos ay nilagyan ng mga tao na hindi mga Hudyo, hindi lahi ng mga Hudyo, at kalaunan ay tinuruan tungkol sa mga tradisyon ng Israel. Pero ang punto ko po na ang mga tao diyan ay hindi Israel at hindi nakikisalamuha ang mga Hudyo sa kanila. Iniiwasan po ng mga Hudyo ang Samaria kapag sila ay halimbawa galing sa Galilea at sila ay aakyat sa Jerusalem o kaya ay pupunta sa templo. Alam natin yung sinabi ng Panginoon kanina na nabanggit ko na sabi niya, I was sent only to the lost sheep of Israel. Pero sa pagkakataong yan, nagulat ang mga alagad bagamat hindi nagpahalata sa Panginoon na sila ay dinala ng Panginoon sa lugar na yan ng katanghalian. Diyan po nakatagpo ng Panginoon yung babaeng Samaritana. At sa kanilang dialogo pagkatapos iwan ng mga alagad ang Panginoon para bumili ng kanilang makakain, ay ang Panginoon ang nagbukas ng pakikipag-usap sa Samaritana. Makikita natin na nakikipag-usap siya sa normal na buhay, na sabi niya, maaari bang makahingi ng tubig sa iyo? At alam ng Samaritana na itong mga Hudyo ay hindi nga nakikitungo sa kanila, kaya't sumagot, ako ay Samaritana at ikaw ay Hudyo, bakit ka humihingi sa akin ng tubig para makainom? Ang punto po ng Samaritana ay, hahawakan ko yung iinuman mo, ay di ba nadudumihan kayo sa amin? Bagamat hindi niya sinabi yon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, kung alam mo lang kung sino ang humihingi ng tubig sa iyo, di sinsanay ikaw ang hihingi ng tubig sa kanya at hindi ka na muling mauuhaw. At dahil nga merong itinatago ang babaeng ito na masama sa kanyang pamumuhay, ay sinabi niya, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi na ako muling mauuhaw. Yan ay para makaiwas sa mga tao. Kung papansinin po ninyo na noong tanghaling tapat na ito ay wala pong tao sapagkat malamang ang babaeng ito sa hiya sa kanyang pamumuhay ay saka siya pumupunta roon kapag wala ng katao-tao sa lugar na yan. Sa udyok naman ng banal na Espiritu sa Panginoon at sa kanyang giya sa kanya, ngayon ay nagpanagpo ang dalawang ito sa lugar na ito. Sinabi ng Panginoon sa kanya kalaunan, tawagin mo ang iyong asawa. Pansinin po ninyo ang sagot ng babae na sinabi niya, wala po akong asawa. At ang sagot ng Panginoon, tama ang iyong sinabi na wala kang asawa sapagkat ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, gayon din ang mga ibang lalaki, 5 lalaki na kinasama mo na. Dahil sa sinabing ito ng Panginoon, ay alam ng babae na siya ay isang propeta. Puntahan natin ang punto. Ang punto, yung itinatago ng babae na ayaw niyang mailabas na kanyang ginagawa na masama, ay inungkat ng Panginoon upang sa gayon siya ay makapagsisi. Alam niyo, totoo, marami pong nagsishare ng sinasabing mabuting balita at dahil nga mabuti ay hindi po nila inuungkat ang kasalanan ng tao. Kaya nga po't ang ebanghelyo natin na si Kristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay. Yung kanyang kamatayan ay bigat ng kasalanan ng tao na makikita natin na kailangang makita ng tao na kailangan niyang pagsisihan ng kanyang kasalanan. Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa babaeng ito. Kailangang maungkat ang kanyang pinakatago-tago
upang malantad sa kaliwanagan at makamtan niya ang habag ng Diyos. Nabanggit ko sa nakaraan na yung mga ebanghelyo na God loves you, He wants you to be in His kingdom, He wants to heal all your diseases, He wants to give you comfortive life. Alam niyo, yung ebanghelyo sa ngayon ay hindi po ito o hindi po ganyan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Maliban na ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan, hindi siya lilinisin ng Diyos sa kanyang bautismo, at hindi rin ipagkakaloob sa kanya ang banal na Espiritu. Ang babaeng ito ay nagmamadaling bumalik sa kanyang barangay at nawala na ang kanyang hiya-hiya sa kanila. Sinabi niya sa mga tao, "Look, I have met a man who have told me everything I did." Yung kanya pong mga kasalanan. Ang babaeng ito ay naging kasangkapan upang ang kanyang buong barangay ay madala sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay nagkompromiso sa pakikitungo sa babaeng ito, nasayang ang malaking pagkakataon. Marahil parehong naakay siya ng Panginoon, naakay niya ang kanyang mga kababayan, pero pasensya na po na malamang ay hindi sila katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Kasi hindi sila nagsisi. Nais ko kayong dalhin sa isang tao na siya na mismo ang lumapit sa Panginoong Jesucristo upang malaman kung paano siya maligtas. Ang kwento ng lalaking ito na mayaman, na bata, na tinawag ding ruler, ay makikita sa aklat ng Mateo 19:16 hanggang 30, Marcos 10:17 hanggang 31, at sa Lucas 18:18 hanggang 30. Nakita ko na isang tao lang ang tinutukoy ng tatlong ebanghelista. Pero may kanya-kanya silang description sa taong ito. Sabi ni Mateo, he was a young man, rich young man. Sabi ni Marcos, he was a rich man. Sabi ni Lucas, he was a ruler. Pag pinagsama-sama natin yan, he was a rich young ruler. Tulad ng sabi ko, siya po ang humabol sa Panginoon upang malaman niya kung paano siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano sinabi sa kanya ng Panginoon? Dahil siya ay mayaman, alam ng Panginoon na may malaking kalaban ng Diyos sa kanyang puso. Tandaan po ninyo ang katotohanan ito. Bibihira ang mayaman na totoong, seryosong maghahanap sa Diyos. Kailangan silang subukin pagdating sa kanilang mga pera. Sapagkat tandaan ninyo, ang malaking kalaban ng Diyos sa puso ng tao ay pera. And so, sinubukan siya ng Panginoon na sinabi, "Go, sell your possessions, give it to the poor, and then come and follow me." Alam natin na ang lalaking ito ay malungkot na umalis sa harapan ng Panginoon. Meaning, hindi niya kayang tanggapin ang challenge ng Panginoon sa kanya. Alam niyo ang totoo, mga kapatid, naalala ko si Gehazi rito. Yung alalay ni Propeta Elisha. Elisha was a picture of a faithful preacher, while Gehazi was a picture of a false preacher. Na pagkatapos humarap ni Naaman kay Elisha at nag-alok ng kanyang regalo sa kanya, itinanggihan ni Elisha. Nung makaalis ay hinabol naman siya ni Gehazi para hingian ng kanyang inalok na ibibigay kay Eliseo. Alam na ninyo ang kwento tungkol sa bagay na ito. Pero nakikita ko na marami pong mga preacher ngayon, pagka nakakakita ng mayaman, ay halos hanggang sa kubeta ay sinusundan nila kapag umaten sa kanilang gawain. Halos ayaw nilang pakawalan. Alam ng Panginoon, itong mayamang ito ay sagabal sa kanyang buhay na nagnanais sumunod sa Diyos, kaya't dito niya hinamon ang taong ito. Muli, ang Panginoon ay hindi nangiming hamunin ang taong ito laban sa kanyang Diyos-Diyosan. Sa ngayon ay balikan ninyo muli ang mga kwentong ibinahagi ko sa inyo. Tuklasin ninyo kung ano ang pag-uugali ng Panginoon pagdating sa personal evangelism. Tignan din naman ninyo ang buhay ng mga apostol na pinanahanan ng banal na Espiritu at makikita ninyo na sila ay walang pinagkaiba. Kaya mula doon sa mga
ipinakita ko sa inyo na ginagawa ng Panginoon ang kanyang panindigan, ay kailangang maisulat ninyo at tingnan ninyo kung ito ang kinakailangan ninyo sa buhay para maging katulad ng Panginoon Kristo. Yan po ang personal evangelism life of the Lord Jesus Christ. Ang biyaya ng Diyos ay sumasa inyo. Magandang araw po.